Napatanga si Lyndon sa sinabi ng batang babae. Ngunit tila mas affected ang lolo niya. Masama ng tingin sa kanya. Lyndon Ace Ocampo, madiing bulong nito. Kaninong kuweba ka nagpunla? Galit na tanong nito. Naigtas niya ang 2 kamay, ni wala siyang maalalang nabuntis siya. Matagal na siyang tumigil sa pambababae, simula na makilala niya si Bethany. Paanong hindi siya titigil kung hindi naman tinatablan ng init ang katawan niya sa iba? Lolo, hindi ako nakabuntis. Baka napagkamala lang ako ng mga bata. Right, kids? Binalingan niyang magkapatid at nginitian. Pero natunaw ang ngiti niya noong hindi ngumiti pabalik ang dalawa. Malungkot ang itsura ng mga ito habang nakatitig sa kanya. Napalunok siya. Nagsisi siya sa sinabi. Nakaramdam siya ng awa para sa kanila. Maybe he hates us both, kuya. Kaya siguro hindi na siya bati ni mommy, ani Siren. Or maybe he's not really our father, mahinang usal ni Sander. Natameme si Lyndon. Hindi niya alam ang sasabihin sa magkapatid. Wala naman siyang kasalanan at mukhang napagkamala lang siya ng mga ito. Kaya lang pakiramdam niya, kailangan niya suyuin ang dalawa. Sus Mariosep na mga bata, papatayin niyo yata ako sa kaba. Gusto niyo bang pagalitan ako ng mami niyo at ni Sir Blake? Sabi ko nawang huwag kayong lalayo. Nag-aalalang litanya ng yaya ng mga ito. Napatingin si Lyndon sa ginang na naka-uniform pa. Binalingan siya nito't ilang beses na humingi ng pasensya para sa mga bata. Pasensya na po, napagkamala lang po kayo ng mga bata. Namimiss na po kasi nilang daddy nila. Tipid siyang tumango at maliit na ngumiti. Ang lolo niya nakahinga ng maluwag at muling lumawak ang ngiti. Maging si Sheila ay ngumiti na rin. Mukhang natuwa na wala pa siyang anak. Sander, Siren, where have you been? Humahangos na lalaking nakasut ang papalapit. Kinausap ko lang ang mami niyo na wala na kayo, dagdag pa nito. We're very sorry, Uncle Blake. He thought we saw daddy, ani ng batang babae. Nanguso ito na siyang sumuntok sa dibdib ni Lyndon. May pakiramdam siyang wala naman talagang ama ang mga bata. All right then, forgiven. Sumama na kayo kay Manang Lupe pero humingi muna kayo ng pasensya, ani ng lalaki. Ang humarap sa kanila ay si Sander. Hindi na ito nag-aagalak, nakapirmi na lamang ang mga labi. We're very sorry to disturb your humble lunch. We thought we saw you someone we knew, but we were mistaken. Please enjoy your lunch. Seryosong paghingi ng pasensya ni Sander. Agad itong tumalikod at sumama sa yaya nito. Pero naiwan silang nakanganga, maging ang lolo niya. Parang hindi batang nagsalita at humingi ng tawad sa kanila. Namangha si Lyndon. Napaka-mature mag-isip ng bata. Kung hindi pa mahinang tumawa si Blake ay hindi pa nila isasarang mga bibig. Amazing, right? I'm Blake Pascual. Kasama ko po mga bata kaya pasensya na't naistorbo kayo. We don't want to disturb you any further. We'll take our leave now. Thank you. Tumalikod na rin ang lalaki at sumunod sa mga bata. Sinundan sila ng tingin ni Lyndon. Meron sa loob niya na gusto pang makabonding ang magkapatid. Your mommy is already outside, kiddos. Next time, don't run away from Manang Lupe. Lahat tayo malilintikan sa mami niyo. Dinig niyang sermon ni Blake. Nagsalubong ang kilay niya doon. Hindi naman sasaktan ng mga bata kahit napanatag siya. Binalingan niya na lang muli ang iniinom na alak. Kaso hindi maialis sa isip niyang mga bata. Kuryoso din siya kung sinong mami ng mga ito. Kung may nabuntis ka mang babae, Lyndon, kukuhanin lang natin ng mga bata. I'm sure Sheila can take care of the kids. Binalingan pa nito si Sheila. Yes po, Lolo. Gustong-gusto ko po ng mga bata. Ani Sheila. Mother figure din po ang kapatid ko. Lahat ng bata sa barangay namin siya yata nag-alaga. Segunda pa ni Raymond. Hindi niya pinansin ang tatlo. Gustong umikot na mga mata niya sa narinig pero pinigilan niya sarili. Hanggang ngayon kasi nagugulantang siya na may kahawig siyang bata. Siguro'y kung makikita niyang mami na magkapatid ay malalaman niya kung anak niya bang mga yon. Nilagok niya ang alak. Binaba niya ang baso bago tumingin sa likod. Nasa labas pang magkapatid kasama ang yaya nila at si Blake. Nangati ang mga paa niya. Gusto niya sumunod upang kilalanin ang mommy nila. Kaya nung makitang naglakad muli sila'y agad siyang tumayo. Walang sabi-sabing humakbang patungo sa exit ng restaurant. Lyndon Ace Ocampo, bumalik ka rito!
Hindi niya pinansin ang pagtawag sa kanya ng kanyang lolo. Total, ay hindi naman siya interesado sa lunch na yon ay sisibat na rin siya paalis. Mas interesado pa siyang makilalang mga bata kaysa kay Sheila. Mas gusto pa niyang makabonding ang mga bata kaysa sa sarili niyang lolo. Binilisan niya ang paghakbang at halos tumakbo na palabas matapos makitang papalayo ng mga to. Nakita niya tumigil sila sa itim na sasakyan at doon sumakay. Huli na siya noong makalabas. Nasundo na sila. Nanghihinayang siya. Dapat pala nagpresenta siyang ihatid ang mga ito o kaya'y niyaya niya mag-lunch. Napailing siya at bahagyang dismayado. Napaka-charming kasi ng dalawang bata kaya hindi niya maalis ang isip sa kanila. He needs to know the truth. Hindi niya hahayaang nangungulilang mga bata sa ama kung siya naman pala ang tatay. Para na siyang baliw kahit imposible. Mas gusto niyang isipin na siya ang tatay na magkapatid. Agad niyang kinuha ang cellphone mula sa bulsa ng pants niya. Denial niyang number ni Mark. Wala pang 2 ring ay sumagot na to. Is there any problem, Archie? Tatakas ka na sa kasal? Bungad nito. Can you do a background check? Imbis ay sagot niya. Ninig niyang kunwaring pag-akto nito na nasaktan. Tinawagan mo lang ako kapag may kailangan ka. Cut the crap, Mark. This is important. Do me a favor. Paki-background check naman lahat ng babaeng nakasama ko sa kama. Ha? Are you sure? Madami yun. And why? Nagka-STD ka ba? Umiling siya at seryosong tinanaw ang sasakyan ng mga bata na malayong-malayo na. Nope, I'm very clean. But I think I donated 2 sperm 5 years ago. May nabuntis yata ako. Mading bigkas niya. That's Lyndon Ocampo. Hindi mo mukhang mga labi ni Bethany nung banggitin ang pangalan ng lalaki. Yun kagad ang bungad niya kay Blake pagkarating nila sa kondo. Hindi siya nagsalita hanggat hindi nakakapasok sa kwarto si Sandra at Siren. Nanlulumo din siya sa reaksyon ng mga to. I know, Beth. Akala ng mga bata tatay nila. Pag-amin ni Blake. Namilog ang mga mata niya. Namewang at napapaypay sa sarili sa harap nito. Alam naman niyang hindi si Lyndon ang tatay ng mga bata. Pero na-stress siyang bigla. Nanliliit tuloy ang mga mata ni Blake sa kanya. Sis, don't tell me si Lyndon ang daddy nila. Shut up, Blake. Hindi ko kilalang tatay nila. Bumagsak siya ng upo sa sofa ng lalambot. Sana nga'y kilala ko na lang. May hinang usal niya na narinig naman ito. Siguro kung kilala niyang tatay ng kambal ay hindi na niya kailangan pang makipagkasundot lunukin ang pride niya kay Lyndon. Mayaman ang lalaki na kasama niya sa hotel. Gamit ang pera nito'y makakapaghiganti pa rin siya. Pero bakit kamukha ng kambal si Lyndon? Napakurap siya sa tanong ni Blake. Kamukha ba talaga ni Lyndon ng mga anak niya? Masyado pa silang bata para malaman kung sino kamukha nila. Isa pa, mayaman din ang tatay nila. Hindi imposibleng magiging magkamukha sila. Pinikit niyang mga mata. Paano na lang kapag ipinakilala niya mga bata kay Lyndon? Kung titira siya kasamang lalaki, gusto niyang isama maging ang mga anak niya. Hindi niya kakayaning iwanan sa ibang kambal. Kung makita muli ng mga bata si Lyndon, malamang na malulungkot sila. Ayaw niyang malungkot ang mga bata. Mas maganda yatang huwag na lang niyang patulan si Lyndon. Tingin mo, dapat ba akong matras sa usapan namin ni Lyndon? Nagangat ng tingin si Blake, bahagyang nangunot ang noo nito. Pagkatapos ay kumibit balikat. Pwede naman, ako na lang titira sa bahay niya. Ngumisi ito kaya't inirapan niya. Bakit? Ikaw ba si Bethany Del Rio? Nainis siya sa kaisipang may ibang kasamang lalaki't hindi siya. Nagtataka nga siya kung bakit hanggang ngayon single pa to. Galit ka ba sis? Akala ko ba ayaw mo na? Pangaasar ni Blake, napairap siya. Tumayot balak nang pumasok sa kwarto. Wala naman siyang makuhang matinong sagot kay Blake. Kung handa mo nang kalimutan ang nakaraan at magpatawad, hindi mo na kailangan sumama pa kay Lyndon. Pero kung galit ka pa rin, then grab the opportunity. Bigla ang bigas nito. Napatigil siya. Kailanman ay hindi naaalis ang galit sa puso niya. Masamang mabuhay sa galit pero hindi niya kailanman tatanggapin ang pagkawala ng pamilya niya. Hahanapin niya pa rin ang salarin para magawa yun na mabilis. Kailangan niyang yumaman. Paano naman ang mga anak ko? The kids are smart and gullible. Bring them with you, Beth. Hayaan mong mabaliw si Lyndon kakaisip kung anak ba niya o hindi mga bata. Suwestyon nito. Kinabukasan, bitbit ang suwestyon ni Blake ay nagtungo siya sa dati nilang kumpanya. Pero kung kaya pa niyang bawiin, gagawin niya. May ibang paraan pa naman para makapaghiganti sa lalaki.
Taas noo siyang tumuloy sa opisina nito. Hindi naman siya sinita ng sekretarya kahit malakas ang loob niya. Pagbukas niya sa pinto'y dinatnan niya itong seryosong nagbabasa ng papeles. Nagangat ito ng tingin. Pagkatapos ay sumandal sa swivel chair nito habang pinasadahan siya ng tingin. I forgot to get your number. Ngayon ka na ba lilipat sa mansyon ko? Sumilay ang ngisi sa lalaki. Tinaas niyang kilay at lumapit dito. Hindi siya nag-abalang umupo sa upuan bago sa mesa siya umupo. Hinayaang mahantad ang hita niya mula sa slit ng fitted dress niya. I'm here to give this back to you. Kinuha niyang papel na nalukot na. Yun ang job description niya kuno. Nagsulubong ang mga kilay nito. Ayaw mo sa proposal ko? Humiling siya. Ayaw mo rin sa pera ko. Humiling siya ulit. I can earn that. Madali lang namang makahanap ng mayamang lalaking hindi hihingi ng katawan ko. Napatigil siya noong hablutin siya nito sa siko. Nanlaki ang mga mata niya sa diin na tigpit ng hawak nito. Hindi ka na pwedeng umatras. Hindi ka pwedeng mag-resign sa trabahong binigay ko sa'yo. Aalis ka lang kapag pinaalis na kita. Madiing bigkas nito. Nagtiimbagang siya. Ano pa bang aasahan niya kay Lyndon? Mahirap talagang makipagkasundo sa lalaki. Wala siyang takas pero kailangan niyang maisamang mga anak niya. Hindi siya umiwas ng tingin sa galit nitong titig. Akmang magsasalita ito muli nung tumunog ang intercom niya. Sir, paparating pong lolo niyo. Actually, nasa labas na. Imporma ng sekretarya nito. Napalunok siya. Hindi magandang datnan siya ng matandang Ocampo dito. At mukhang alam yun ni Lyndon dahil bigla na lamang itong tumayo. Aalis na ako. Akman tatalikod siya ngunit hinigit siya nito't mulit sa siko. It's too late. Makikita ka pa rin niya. Lumingalinga ito. Natigil ang tingin nito sa ilalim ng mesa. Magtago ka sa ilalim ng mesa. Utos nito. Naguluhan siya. Nalilito kung gagawin pa. Ngunit si Lyndon na mismong marahang nagtulak sa kanya at umalalay patungo sa ilalim ng mesa nito. Sakto lang yon sa pagbukas ng pinto. Kagat niya ang labi habang walang tigil sa pagkabog ang dibdib niya sa mga yabag. Anumang minuto'y po pwede siyang makita ng matanda. Make it up to Sheila. Panimula ng lolo nito. Why would I? Wala akong utang sa kanya. Mabagsik ding sagot ni Lyndon. Nangungunot ang noo niya sa narinig. May girlfriend ito? Ganyan ka ba kamanhid? Iniwan mong fiancé mo sa restaurant at hinabol ng mga bata. Iyak ng iyak ang dalaga. Hindi mo na nga binibigyan ng atensyon mo. Hindi mo pa masamahan sa simpleng lunch. Umawang ang mga labi niya. Malapit na palang ikasal ang lalaki pero bakit siya nito hinahabol? Napatingala siya upang tingnan ang reaksyon ni Lyndon. Nahuli niya itong nakatitig sa kanya habang ang mga pangay umiikting. She's not my fiancé. Sagot nito pero mukhang para sa kanya yon. Napaigtad siya noong hampasin ng matanda ang mesa. Nabingi pa siya sa tunog nun. Lumipad ang ilang papel. Dumapo sa paanan niya ang binigay na papel sa kanya ni Lyndon. Mabilis niyang tinago yon. Kung hindi ka makakahanap ng matinong babae sa susunod na buwan, ipapakasal na kita kay Sheila, by hook or by crook. Banta ng matanda bago umalis sa opisina nito. Hindi niya narinig na sumagot si Lyndon hanggang sa maglaho ang mga yabag. Maingat siyang umalis sa ilalim ng mesa. Nakonsensya siya matapos makita matim itong nakatitig sa pinto habang umiigting ang panga. Do you still want me to continue as your bed buddy? Maingat niyang tanong, baka kasi ayaw na nito. Ayos lang din naman sa kanya. The more that I need you to warm my bed, Miss Del Rio. Tomorrow, come to the mansion and hear your first reward. May kinuha ito sa drawer na nilapag nito sa mesa. Pinigilan niya malaki ang mga mata sa susi ng kotse. That is not your old car. Bago yan. Gamitin mo papunta sa mansyon. Nasa parking lot lang yan sa ibaba. Hindi na siya nito tinignan at kumuha na lang ng babasahing papeles. Napalunok siya. Kailangan niya sabihing may isasama siya. Magagalit ka ba kapag sinabi kong may isasama akong titira sa mansyon mo? Napatigil ang lalaki. Tiningnan siya nito ng mariin. I don't mind, for as long as you can satisfy my cravings. Ngumisi siya at mabilis na kinuha ang susi. Fine, settled then. I will bring my extra baggage with me. See you, Mr. Ocampo. Kinindatan niya ang lalaki na kinakunot ng noo nito. Extra baggage? Mahinang tanong ni Lyndon sa sarili. Nakaalis na si Bethany. Ilang oras nang lumipas ngunit yun pa rin ang umiikot sa isipan niya. Bakit naman ito magdadala ng extra baggage?
Sino naman ang idadala nito? Kanina wala naman siyang pakialam kahit sino pang dalhin ni Beth. Pero ngayon, gusto na niyang bawiin ang desisyon. Man, you look engrossed. Ni Mark nakadarating lang sa opisina niya. Pinagalitan ka ba ulit ng lolo mo? Segunda ni Julio. Hindi siya sumagot. Hindi naman yun ang gusto niyang malaman. Hinintay niya na makaupo ang dalawa at noong ibagsak ni Mark ang brown envelope ay doon lang siya kumilos. Agad niyang binuksan niyon. Makapal na papel ang nandoon. Larawan ng bawat babaeng nakasalo niya sa kama. Nandoon din ang ilang impormasyon sa pagkatao nila. Ang dami no? Inalungkat ko na simula nung kabataan mo. Ngumisi si Mark. Gago, sabi ko 5 years ago. Hindi simula noon. Humalakhak si Julio. Kumibit balikat lang si Mark. Naiiling na sinimulan niyang tignan ang mga larawan. Ni hindi na niya maalala ang mga mukha. That one. Tinuro ni Mark ang kakalipat lang niyang larawan. She has 2 kids now. Napaayos siya ng upo sa narinig. Binagsak niyang larawan at pinokus lang ang atensyon sa litrato ng babaeng yon. Pero hindi kambal ang mga anak niya. Isa pa, kasal na siya. Dagdag ni Mark na napasimangot sa kanya. Gago, sana sinabi mo kaagad. Litanya niya. Sabay na humalakak ang mga kaibigan niya. Pinagtatawanan ang naging reaksyon niya. Yang kasunod, may kambal na anak Ace. Ani Julio. Pero ano, segunda na niya kaagad. Malamang nakalokohan na naman ang sasabihin nila. Pero hindi mo naman daw na ikama. Hindi daw kayo natuloy. Ayaw daw na Junjun mo. Pigil ni Juliong humalakak pero si Mark wagas kumakatawa. Sinamaan niya ng tingin ng dalawa. Mukhang wala naman sa mga dala nilang hinahanap niya. Umiling siya sa sakit ng ulo. Hindi niya kasi maintindihan kung bakit gusto niyang akuin ng mga bata. Honestly, we didn't find any. Remember na hindi ka na masyadong ng babae 5 years ago? Paliwanag ni Mark. Napaisip siya. Sa panahong iyon ay wala nga siyang gana. Pero paano niya naging kamukha ang mga bata? O iniisip niya na lang nakamukha niyang kahit na hindi naman? Unless kung maalala mo ng itsura ng babaeng humila sa'yo sa hotel. Ani Julio, napapikit siya. Tanda niya pa rin naman yon pero malabong mabuntis ang babaeng yon. Baog siya. Imposibleng mabuntis, bigkas niya. Malay mo hindi naman. Baka nabuntis mo nga. Tanong ni Julio. Mas sumakit lang yata ang ulo niya sa dalawa, hinilot niya sentido. Do you need a drink? Yaya ni Mark. Hindi na siya tumanggi, sumama siya sa dalawa para uminom kahit papagabi pa lang. Narinig ko, bumalik na raw sa Del Rio. Pagbubukas muli ng usapan ni Mark bago sumimsim sa beer nito. Yeah, I offered her a good job. Ibabalik mo siya sa sariling kumpanya niya? Litong tanong ni Julio. Definitely no. Niyaya ko siyang tumira sa mansyon. Natahimik ang dalawa, hindi siya nagsalita. Tamad siya ngayong araw. Ginagambala ng mga batang isipan niya. Maging ang extra baggage na sinasabi ni Beth ay sumisiksik sa isipan niya. Indecent job ang binigay mo? Basag ni Mark sa katahimikan. She applied for it. Sinong niloko mo? Malamang na-inoffer mo. Ngumisi siya, hawak niya sa laeg ang dalaga. Kahit anong gawin ito, sa kanya pa yun babagsak. Pumayag siyang tumira sa mansyon mo? Seryosong tanong ni Mark. Si Julio nga lang ang natutuwa. Si Mark seryoso na to. Tila ayaw sa desisyon niya. Yeah, magdadala pa nga daw ng extra baggage. Baliwalang sagot niya bago lumagok sa beer. Extra baggage? Gulat ng tanong ni Julio. May anak na sa Del Rio? Natigil sa ere ang pag-inom niya muli ng beer. Nabaling niya ang buong atensyon kay Julio. Maging ito'y gulat kagaya ni Mark. Ganon bang ibig sabihin nun? Litong tanong niya. Shit Ace, hindi mo alam? Kung sinabi niya magdadala siya ng extra baggage, ibig sabihin isasama niyang anak niya. May sabit Ace, paliwanag nito. Tuluyan na niyang binaba ang bote sa mesa. Umigting ang panga niya sa kaisipang nabuntis ito at iniwanan na lang ng lalaki. Kaya ba ito nawala? Sumama sa lalaki na nakabuntis sa kanya? Ace, pag-isipan mo mabuti yan. Baka mamaya balikan ka ng tatay ng anak niyan. Nanatiling sinabi ni Mark sa kanya. Hanggang sa makauwi yun ang naiisip niya. Hindi siya makapaniwalang may anak na ito tapos ay isasama sa mansyon niyang anak niya sa ibang lalaki. Sinipa niyang sofa sa gigil. Shit Del Rio. Inis niyang atungal. Gusto niya magwala pero hindi niya babawiin ang desisyon niya. Tuloy pa rin ang plano niya.
Kinabukasan, gumising siyang masakit ang ulo dahil sa alak. Ang balak niyang paglilinis para sa pagdating nito ay hindi niya ginawa. Ayaw na niyang paghandaan ang pagdating nito. Isa pa, hindi siya makakilos sa kakaisip kung anong itsura ng anak nito. Hindi rin siya makakain ng maayos pero pinilit niya. Naligo pa rin siya. Ang dami niyang naiisip. Kanino naman to nabuntis? Bakit hindi niya alam? Paano ba niya malalaman kung nawala na siya ng balita sa dalaga? Pinagtabuyan pa siya nito. Kumuyom ang mga kamao niya. Kung hindi lang siya nito tinaboy, hindi sana ito napahamak sa kamay ng ibang lalaki. Hindi sana ito iniwanan. Kung siya lang ang nakabuntis dito, malabong magiging single mother ito. Ngayon, nanggigigil siya sa ama ng bata. Paano nito nagawang iwanan ng anak at ang dalaga? Sa sobrang pag-iisip niya, halos magulat siya sa tunog ng doorbell. Umawan ng kaba niya. Kahit lalaki siya, kinakabahan pa rin. Imbis na kagad lumabas at buksan ng gate, namanhid ang mga paa niya. Ayaw na lang yata niyang buksan yun. Nung tumunog ulit ang doorbell, wala siyang nagawa kung hindi tumay pagbuksan ng mga bisita niya. Kaya naman niyang panindigan ang desisyon, pero hindi niya kayang hindi magalit sa dalaga at sa lalaking nakabuntis dito. Mabibigat ang mga hakbang niya. Pagbukas pa lang sa malaking pinto ay natanaw na niya ang tatlo. Tatlo? Dalawang naging anak nito? Tumiing bagang siya sa inis. Malaking hakbang niya tinahak ang patungo sa gate. Agad niyang nasalubong ang tingin ni Beth, nakangisi ito sa kanya. Mommy, dito na po ba tayo titira sa big house? Boses yun ng batang babae. Do they have a library here, Mommy? Boses naman yun ng batang lalaki. Pagbaba na tingin niya ay nagkagulatan pa sila ng mga bata. Napatitig siya sa kambal na namimilog ang mga mata. Sander and Siren, meet Mr. Ocampo. Sa kanya na tayo titira simula ngayon. Bigkas ng dalaga na nagpaigting sa kanyang panga. Ano ang gagawin ni Lyndon? Ngayong muling magkakaharap niya ang kambal na nagpapagulo sa kanyang isipan at ang ina pa ay si Bethany. Malaman kaya niyang ito ay mga anak niya at si Bethany, ang babaeng dating nakasiping niya. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.